Bawal nang magbenta ng gamot ang mga sari-sari store, kahit simpleng over-the-counter drugs gaya ng mga paracetamol, pain reliever at analgesic. Ito'y base sa bagong memorandum na inilabas ng Department of Interior and Local Government. Ayon sa DILG, nakabase ito sa matagal ng batas na RA 10918 o ang Philippine Pharmaceutical Act na nilagdaan noong 2016. Ang pinupuntirya kasi natin dito ay yung mga fake medicines na nagkalat. Yung mga counterfeiting at dahil yung mga sari-sari store ay nagbebenta rin ng mga medicine na gaya ng paracetamol at mga biogesic na ganyan, na isasabay yung mga peke. Pero para sa mga residente at may-ari ng sari-sari store sa isang barangay sa Pasong Tamo, Quezon City, malaking kawalan sa kanila kung ipatutupad ito. Kawawa naman kami, paano yung walang pamasahe, hindi makabili. Kung walang pambili marami yan, sa kami kukuha. Yung mga bumibili, yun sila talaga yung maapektuhanan. Pupunta pa sila ng medyo distansya. Yung oras nila na imbis na magluto ng ulam, mag-alaga ng anak, hindi maapektuhan din. Very important po ang tindahan sa amin kasi ang tindahan, anytime, makakatakbo ka. Andun agad sa tindahan. Hindi ka na pupunta sa malayo in case of emergency. Para sa mga residente dito, nasa ilang metro lang ang layo ng sari-sari store na ito kumpara sa mga butika na kailangan pang mamasahe ng 50 pesos. Ayon naman sa DILG, batid nila na mas magiging mahirap ang access sa mga gamot para sa mga ordinaryong Pilipino. Pero anila, pinatutupad lang nila ang batas. Yun po kasing batas ay maliwanag, no? Wala siyang exemption. Ang maganda, merong mag-file na ng amendment to this law, kaagad-agad, no? And magpalabas ang Food and Drug Administration ng possible regulation in the meantime. At kung ano man po yun ay i-enforce ng aming kagawaran. Dahil kami po ay, as I said kanina, we don't make the law, we don't make the policy, we just enforce it. Inirekomenda ni Food and Drug Administration OIC Director General Oscar Gutierrez na mag-imbak ang bawat pamilya ng sapat na supply ng gamot sa kani-kanilang bahay. Bagay na mahirap gawin kung sapat lang ang budget. Yun lang yung pera mo. Yung 20 pesos, di ba? Isang gamot lang, dalawa. Hindi naman lahat makakabili ng isang banig. Mas malayo pa yung butika. Pero pwede namang mag-apply ang mga sari-sari store ng lisensya para makapagbenta. Ang mga sari-sari store po ay pwede naman talaga mag-apply. Meron lang po itong requirement na isa-satisfy. Ang pinaka-importante po ay ito'y dapat under the supervision po ng isang pharmacist. Kapag nahuli at napatunayang nagbebenta ng mga gamot ang hindi lisensyadong establishmento, maaaring pagmultahin ng mula 100,000 hanggang 200,000 pesos o makulong mula 1 buwan hanggang 1 taon. Wenacos, ABS-CBN News.